Lifestyle on Wheels is brought to you by The views and opinions expressed by the host and guests do not necessarily reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may email us at motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Your wheels, your lifestyle. And this is Lifestyle on Wheels. Mga siklistas, ako si Mel Aquino. Mga motorista, ako si Titan Hawk. Carsiders, this is JK Pilayo. At ito ang Your Wheels, Your lifestyle. And this is Lifestyle on Wheels. Ayan, so mga siklistas, no? Pag-usapan natin yung naganap sa iCycle. Ito ay ginanap noong November 18, 19 at 20 sa World Trade Center. Yun. Ayan. Alam mo ba, Papi, kung ano yung iCycle? Hindi. Eh, ano nga ba yun? Ano nga yun? Yung ano yung parang pakinom mo sa freezer, yun. Parang iCycle. Hindi yun. Ano ba yung tingin mo? Ano ba yung iCycle? Actually, ang pagkakalam ko sa iCycle, ito yung event na pinagsama-sama nila lahat ng mga two-wheel enthusiasts. Ayan, basta may handle ba? Okay. Basta may handle ba? It's either a bike, Ayan, mountain bike, motorbike. So, ito pinagsama-sama nila sa isang event. Actually, it's not only an event, it's more on a convention. 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 Okay. Kasi meron din sila mga speakers na ininvitan, especially coming from the riding community. Yan. Marami ring nagbigay ng mga inspirational talks. Yeah. Talk about safety. Safety, yes, exactly. Kung paano rin mag-shop ng motor. Kung Yan, meron rin tayo mga custom builder. Ayan, custom Galing Actually, yung motor ni Pong nandun, ha? Oh, si Pong Nagan. Yung parang steampunk bike niya. Yung steampunk na bike. Oo, yan. Tinuro niyo mismo sa akin din yun. Oo, parang trend yun eh. Oo, Parang trend. Swabe. Kakaiba yan si Pong eh. Kung ano naiisip. Kung naiisip, very creative yan. Very creative. Mix siya, kaya ganyan. Yes, So, nangyari po ang iCycle noong nakaraan November 18, 19, and 20 sa World Trade Center. At abangan niyo po ang susunod na iCycle next year. Yun. Wow! Pag-usapan pa rin natin ang kasabay na date niya noong November 20. Okay. Okay, November 20 naman, ginanap po sa MX Masaya Fairgrounds sa Taytay Rizal ang Candy Cup. Candy Cup po ay isang memorial motocross invitational race kung saan inaalala po natin ang second year anniversary or death anniversary ni Tita Candy Orbe. Ayan, yan po yung better half ni Mr. Bobby Orbe ng Wiltec, no? So, maganda yung nangyari. Riders gathered around, nagpunta sila rin sa event na yun just to honor the memory of Ate Candy. Kasi hindi yun na itatanong, si Tita Candy Orbe is called or also known as the Moto Mom. Okay, bakit? Moto Mom. Yung Moto Mom kasi, ano yan eh, yung parang pag dumating yung family nila ron, nandun din yung grupo, si Tita Candy yung nag-update sa amin na, next race, beginners category, next race, novice category, ito siya magbibigay ng mga form sa amin, pa lang namin, siya yung pupunta sa registration. Wow! So, ganun siya kaalaga din. Pagka, halimbawa, malapit na magkainan, nakikita mo, nandun siya sa tent namin, mag-prepare ng food. Then at the same time, pagka, halimbawa, yung mga anak na niya yung kakarera, sila Jacob at saka sila Patrick, pupunta kayo ng starting line niya at papayungan yung mga bata. So, ganun siya kasipag. Yung Moto Mom. So, na-miss syempre ng mga kasamahan din sa racing industry, si Tita Candy. So, what happened is, yung mga close friends ni Tita Candy, ni Tito Bobby Orbe, nagpunta ron, nagbigay ng tribute, kung ano yung naalala nila ng mga panahon na buhay si Tita Candy. Sila Tito Roman Lorente, we have Mr. Jovi Saulog, si Janelle Saulog, yung anak ni Jovi Saulog, nandiyan si Glenn Aguilar, and of course, friends from off-road community. Then, nagkaroon kami ng message coming from Pastor Santamayo. Then, after that, nagkaroon ng barbecue.
Wow, sarap. Yun ang inabangan. Barbecue. Yeah. Kaya ganun eh. Kala mo may kalaban ako eh. Nagbabarbecue lang ako. Literal skewer ba? Oo. Tapos doon, nagsimula ang race ng eksaktong alauna. And we have lots of categories. We have the beginners, we have the 50cc, 65cc, 80cc motorcycles. Then of course, the local enduro, and then the pro open production. So once again, congratulations to all the winners in the recently concluded Candy Cup Motocross Invitational Race held at MX Messiah Fairgrounds. See you next year and more barbecues to come. Yeah, barbecue! Ayan, so mga sakristas, pag-usapan naman natin ng ating kaibigan na si Mr. Oliver Navarro. At ano nangyari doon? Ano, Bobby? Sumali sa Twisted. Wow! Oo, gamit ang Yamaha R3. Wow! Yamaha Philippines. Alam ba kung ano nangyari? Kung anong pwesto niya? Ano ba nangyari? Ano ba pwesto? Pwesto? Pwesto. Man, siyempre, siya lang naman ang first placer sa sports bike category. Congratulations. First place. Tapos yung B-Pro, tinakbuhan, hindi pa nagsawa. Hindi nagsawa. Sa B-Pro. Third place yan, ha? Overall. Third place Iba ka overall. talaga, Papa Oliver. Matindi. Sana- Congratulations. Mag-iipon ka ng pampagawa ng Husqvarna mo, ha? Oo. Kalat-kalat yata yun. Sabi nga nila, may panahon na kakalat ka. Pero itatayo mo yung motor mo at tatapusin mo pa rin ang Yun. Project bike. project bike. Yeah, there you go. So, from your Lifestyle on Wheels family, congratulations, Mr. Oliver Navarro. Thumbs up kami. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bike review. Yeah. Ayan. Okay, Papi, alam nyo ba yung kung ano yung ginawa namin sa bagong motor ng Honda Philippines? Paano? Pinarapan nyo? Hindi, pumunta kami ng HSDC sa Honda Safety Driving Center. Wow! Ayan. At doon namin tinesting kasi pag sinabi mo Honda CBR 150R, kailangan mo ng controlled environment para matesting lang yun. Uy, R is racing, di ba? Yes. Yeah. Kaya mga siklistas, panoorin ito. Mga siklistas, ako si Mel Aquino at ito ang Bike Review. Ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon ang bagong labas ng Honda Philippines. Walang iba kundi ang Honda CBR 150R. This is a perfect cornering machine. At saan pa natin pwedeng testing yan? Siyempre, sa HSDC. Of course, nasa loob tayo ng HSDC, kaya safety first muna tayo. Gamit tayo ng helmet, elbow knee pads, at syempre, gloves. Tara, mga siklistas, let's take this for a spin. Okay, so mga siklistas, nakita nyo naman kung paano po natin tinesting ang bagong Honda CBR 150R. Pag-usapan natin ang handling. So pagdating po sa handling, nakita po natin that this bike is a sports bike ang kanyang datingan. So parang maliit na sports bike, pero true to its name na CBR, high performance, maganda ang handling, magandang i-corner, at makikita nyo naman po doon sa video natin kung paano po natin siya pinaglaruan. And as you can see, this bike has clip bar handlebars. Medyo mataas ang kanyang tangke or yung fuel tank para pagka halimbawang inupuan mo to, makaka-rest yung inyong dibdib dito. So kung high speed, riding posture, pasok na pasok po ito sa mga nagta-track day. Of course, this is a 150cc engine. It has 4-valve, twin-cam, 6-speed engine. At mapapansin din po natin na ang mga features na galing po sa CBR Big Brother niya is makikita nyo sa kanilang display. At pag binuksan po natin yung ignition switch, mapapansin po natin yung magandang galaw ng kanyang full LCD display. Of course, same features para safety niya is meron din siyang key shutter kung saan pwede mo siyang ilak, and then magagamit mo yung magnetic key shutter para ma-cover yung kanyang ignition switch. And of course, this brakes has a front disc brake, and also yung kanyang likod ay rotor disc na rin. If you can see the muffler, napakaganda po ng design ng kanyang muffler. And of course, the seat ergonomic, pag sinakyan nyo, medyo tabas po siya rito, kaya medyo manipis po siya. Unlike yung mga previous CBR 150, medyo bulky, ito ay mas compact. So, ganun po ang mga sports bike ngayon. Yung mga 1000cc natin dati, kung mapapansin nyo, sobrang laki. So, ngayon, ito namang 150 is ikino-compact talaga nila for your performance, lightweight, at saka mas ease of cornering. And then, you can see the side mirrors, yung kanyang windshield. Pag talaga niyukuan mo, halos nako-cover na yung buong face mo dito para sa aerodynamic design. So mataras ang kanyang forma,
napakaganda rin ng power. You can see, nakakapag-burnout tayo. We can do wheelies. And of course, the front brake has an ample stopping power na magagamit mo pag kailangan mo na. Okay, so this CBR 150R is equipped with an IRC tires, front and rear. So it has a good grip while doing the corners. So as you can see, kanina po ginawa po natin, nag-slalom po tayo, and I can feel the grip of the tires. So of course, it is a liquid-cooled motorcycle equipped with an EFI. So wala na siyang carburetor, EFI na po siya. Okay, what makes this bike average person is yung kanyang seat height. No, pag sinakyan natin to, talagang abot na abot nyo. So for example, ang height ko po ay 5'6". Eh pag sumakay po tayo sa motor na ito, you can see the height of the bike is almost, talagang natatouch ko na po both feet on the ground because of yung cut ng seat height niya. Okay? Nung kanyang upuan. And of course, gamit din to ng ating kasamang sikluwista na si Mickey Maso. Congratulations Mickey Maso for winning the competition for the CBR 150R category. And of course, you can see this also Repsol variant, which is isa sa mga magagandang variant ng Honda CBR 150. So ayan po mga sikluwistas, ako po si Malakino at ito ang Bike Review, your lifestyle, your wheels. Mga sikluwistas, konti kaalaman lang. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Satu Hati? Ang ibig sabihin po nito ay one heart. Ito po ay isang Indonesian name or Indonesian word na ginamit po nila sa MotoGP bikes nila. At syempre, makikita rin nyo rin yan sa mga MotoGP racing suit ng mga magagaling nating riders sa MotoGP. Satu means isa, Hati means heart. So, this is one heart. Yan po, ang konting alaman coming from Honda Philippines. Balik sa inyo mga siklistas. So yan mga siklistas, ang bike review, the Honda CBR 150. So mga muli siklistas, kung kayo po ay may mga katanungan, suggestion, suggestion, Siyempre, huwag nyo lang kalimutan mag-email sa amin palagi sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. At huwag nyo kalilimutan na ang aming po mga episodes ay mapapanood nyo sa aming website. Just check out www.motorcyclenews.com. And also, sa mga Facebook users natin na manonood, meron tayong Facebook pages on Lifestyle on Wheels at also Carside by Motorcycle News and Motorcycle News Magazine. Ayan. Ayos. So muli, papasahan po kami sa Canon Philippines para po sa ating mga camera na ginagamit natin ngayon. And of course, Hit Vision para sa aming action cams. Okay, we would also like to thank Long Reach for our consumer products. Also, we want to thank Sir Sam TVS for motorcycles. And of course, para sa ating mga online shoppers, don't forget to log on at www.motobuy.com.ph. Alright. So muli mga siklistas, watch us every Sunday, 3:30 p.m. on PTV4, People's Television Network. So muli mga siklistas, ako si Malakino. Ako si Tyron Hawk. Carsiders, this is JK Pilayo. And this is Your Wheels. Your lifestyle. And this is Lifestyle on Wheels. Lifestyle on Wheels is brought to you by